malaking kawalan yung pagdi-delete natin ng video. Hi mga kaibigan! Magandang araw! Welcome and welcome back dito sa ating YouTube channel. My name is Mary Ann Bonbon. Sa video na ito mga kaibigan, pag-uusapan po natin or isi-share po natin sa inyo ang 5 tips na mga kamalian ng small YouTuber or bagong YouTuber kagaya ko. Okay? Kung interesado po kayo, tapusin nyo lang ang video na to. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, wag din po kalimutan na i-click ang subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated every time na may bago tayong upload. So back to the topic na tayo guys. Okay? Ito yung isi-share natin sa inyo mga kaibigan, mga guys, ay base lamang sa aking kaalaman. Alright? So, ito yung pinaka number 1 natin dito sa listahan ko mga kaibigan. Late na ba ang paggawa ng YouTube ngayong 2024? So, ito pag-uusapan natin. Para sa akin guys, ay hindi pa po late ang paggawa ng YouTube channel natin ngayong 2024. Okay, so bakit? Dahil sobrang na po ngayong mga tutorials, tips and advice tayong mapapanood dito sa platform na to na sa tingin natin makakatulong sa pag-grow natin dito sa YouTube. So, maraming mga tutorials, mga advice na pwede nating panoorin paulit-ulit nang sa ganun makatulong po sa atin sa pag-grow ng ating channel dito po sa YouTube. Okay, so mahalaga po na manood po tayo ng mga tutorials, mga video dito sa YouTube kung paano mag-start dito po sa YouTube. So, hindi pa po late ang pag-create ng YouTube channel ngayong 2024. So, pangalawa natin mga kaibigan sa list. So, ito yung advice natin guys. Minsan, di ba, meron tayong mga kakilala or friends na sinasabi sa atin na hindi na tayo dapat mag-start dito sa YouTube dahil ang dami ng mga content creator, marami na tayong magiging kakompetensya. So, ito, nasa sa inyo pa rin kung kayo ba ay susunod doon sa mga ina-advise sa inyo, kung gusto ba ninyo maging isang content creator. Di ba, hindi kayo magpapadala doon sa mga advice ng mga sinasabi ng mga kakilala or friends natin. Di ba? So, kayo yung makakapag-decide kung gusto ninyo or matupad ninyo yung mga pangarap ninyo na maging isang content creator. Okay? And next, guys, ito sa mga baguhang content creator, yung hindi madalas paggamit ng YouTube Shorts. Okay, so ako aminado guys, hindi ako madalas na gumagamit ng YouTube Shorts. Pero mas maganda pala na dapat ay gumamit tayo ng YouTube Shorts nang sa ganun ay mas mabilis tayo makilala dito sa YouTube Shorts. Okay? So kasi ito, parang gagawa ka ng highlights ng inyong video, tapos ipopost mo doon sa iyong YouTube Shorts. At yung kagandahan dito guys, pwede ka rin maka-gain ng subscribers sa YouTube Shorts. So, kailangan ay ugaliin natin na gumamit tayo ng YouTube Shorts para na sa ganun ay mas makatulong din sa atin sa pag-grow ng ating YouTube channel. Alright? Ito guys, yung call to actions, ito yung madalas natin na nakakalimutan, di ba? So, minsan, ako, nakakalimutan kong i-remind yung mga viewers ko na guys, don't forget to click the subscribe button. I-share mo na rin ang video na to para mas maraming natuto. Ganon dapat tayo palagi. Dapat lagi nating nire-remind ang mga viewers natin na mag-subscribe, di ba? So, pero bago yan guys, dapat kapag sabihin natin yan, dapat po yung ating mga viewers ay meron po matututunan pagkaalis nila sa ating YouTube video. Okay? So, ibig sabihin dapat may quality pa rin yung video na ilalabas natin dito sa YouTube guys. So, dapat makakatulong or makakapag-inganyo or malaking bagay yun ganun guys. Diba? Malaking bagay na bago umalis yung viewers natin ay meron silang natutunan sa video. Okay, yung panglima natin guys, ito yung kagaya ko rin bago ako content creator na dati madalas kong ginagawa itong pag-delete ng video. Okay? Delete videos. Ito lagi kong ginagawa dati nung hindi pa ako masyadong nakakapanood ng mga tutorials kasi akala ko okay lang na mag-delete ng video. Yun pala guys, hindi pala siya advisable kasi malaking kawalan yung pag-delete natin ng video. At syempre, mawawala dyan guys yung watch hour na nag-gain ng video na yan kapag dinidelete po natin. So dapat hindi ho tayo mag-delete ng video. Instead na i-delete ho natin ang video na yan, gawin na lang natin i-private. Okay? So, sana po guys, nakatulong sa inyo yung simpleng explanation na to or ideas, tips sa mga baguhang content creator dyan. Kagaya ko pa rin syempre. At kung nakatulong man po sa inyo yung video na to, syempre huwag kalimutan, i-click ang subscribe button
at ang notification bell para lagi kayong updated guys every time na meron po tayong bagong upload. So maraming salamat sa inyo lahat guys. Thank you so much and see you on my next video. Bye!